Pero ikaw ba kasi since parang kumbaga na somehow nakilala ka sa paggawa ng BL, ng mga BL series. Ikaw ba pag may mga ano yung reaction mo pag may mga kumbaga umahanga sa ng mga from LGBT community? Umahanga. I mean, yung parang nagpaparamdam na crush kita, ganun. Mga ganun lang. I feel flattered kasi syempre bihira rin naman na makakatanggap ka ng hanga from someone, especially from people around you. Para sa akin, nakakatuwa rin sa kanila na they grab the courage to tell me the truth, to tell me how they feel kasi mahirap din talaga niyan, especially nowadays. And sinabi ko rin naman in previous interviews, hindi naman ako sarado sa mga ganyang opportunities. Yeah, kung may lalaking cute na ganyan, syempre, why not? Pero how do you, parang ano yung, parang makukonsider mo na gender mo, kumbaga, di ba may mga iba't ibang klase ng gender? Parang ano yung gender spectrum. So far kasi, may mga moments, aminin ko rin, tinry ko mag-venture out, pero not to a degree na nakipag-date ako. Just the thought naman of the possibility. Pero parang dun ako sa spectrum of just being straight for now. Kaya hindi ko pa sure. Wala rin ako na pumasok sa idea mo na somehow na try ko kaya may mga ganun bang moment? As of now, hindi rin kasi hindi ako nag-focus sa relationship ko ever since. Focus ka sa study and ano. Yeah, actually I just graduated. Kaya bilang kaka-graduate ko lang ito, nag-focus na ako sa work ulit. Kasi 'di ba may mga project ka na hindi natuloy kasi nga dahil busy ka, mas focus mo yung pag-aaral. Yeah. So from there, ayun, ngayon lang ako bumabawi. Gusto ko muna parang focus on career and sarili ko muna before anything else. Saka nakakatuwa kasi napaka-open niya pagdating sa di ba? All kinds of love. Yes. Alam mo naman advocacy yun nung nag-ano kami, The Boy for Two. Thank you. Ikaw ba parang ano yung mas kinakatakutan mo mangyari sa buhay mo? Siyempre ang unang lumalabas sa utak ko is mawalan lahat ng minamahal ko sa buhay. Mawala man ako basta sila hindi. Malungkot sila for a while pero alam ko magiging happy rin sila at alam nila happy rin ako na okay sila lahat. Pero sila mismo ayoko mawala sila. And we're so excited na more projects pa magagawin mo since tapos nag-graduate ka na. Thank you. And kamusta yung experience doing a horror film? First time mo ba? No, this is probably my third horror na genre. Joe Bentan yung yes, Santiguar. And then the second would be yung Break under Viva Den tapos Pasahero. So anong pinag-iba naman ngayon dito sa Pasahero yung paano mo iniba yung atake mo? In terms of my character, sobrang iba siya compared to the usual characters na I portray kasi parang sa Santiguar parang boy next door, parang inosenteng lalaki. Sa Break naman parang typical barkada, normal parang college boy na nakikita mo sa school everyday. Pero this one more unique kasi sobrang self-centered, self-absorbed yung character ko. Feeling niya yung buong mundo ay nagre-revolve around him. So not only do I have to portray it in that way, but I also have to apply that character in a horror setting. So syempre mahirap din magpatawa, mahirap din magpainis. Kasi syempre mamalalim rin tong story na to. Tapos itong horror movie na to, iba rin yung atake namin, hindi jumpscare yung hinahanap namin or hinahabol namin. Ito more so, yes, chill but at the same time, sobrang bigat din ng takot na binibigay. May storya, yes. Ikaw ba, kasi about sa pagko-commute yung movie, di ba? Tama ba? Ikaw ba, do you experience na mag-commute? Yes, actually, pumunta dito, nag-commute nga lang ako You're still from Bulacan? No, taga taga Navotas. At least mas malapit. Yes, sir. Ano yung mga unforgettable commute experience mo? Tsaka mga unforgettable and horrific experience. Marami akong unforgettable may mga moments na nakakatulog ako sa bus or sa train na nakatayo lang. May kapag nasa jeep ako, minsan nakasandal pa ako sa ibang tao Baka naman sweet kami. Baka naman gusto nila kasi gwapo ka. Yun nga parang hindi na sila umalis. Tapos mamaya lalaki pala yung nakasandal lang. Pero ayun, pero overall, siguro ito, funny experience to na I've never told anyone. Meron one time na sa train ako, nakatayo ako as usual. Tapos nagsiselfone ako, nakasandal ako sa pole. And then may parang 4 college students na pumasok, nasa likod ko. And then nararamdaman ko may nagpo-poke sa arm ko. I'm like, ano meron? Tapos pagtingin ko, walang tao. It turns out,
yung tao, parang medyo small siya, na college student. So parang pagtalikod ko sa kanya, parang, yung nagulat ako. Tapos nung si ate, nung nakita niya yung reaction ko, kasi parang yun, nagulat ako sa height niya. Natawan na lang siya. Sorry kuya, hahawak lang po. Okay yan, sige go lang. Pero yung mindset ko yung parang nakakahiya. Parang alam mo naman, medyo inasar ko rin siya or inoffend ko siya. Pero she laughed din naman and I had a laugh. So, ayun, unforgettable rin yung para sa akin. Personally, nakarelate ka dun sa character mo sa Pasahero? In terms of yung mindset niya at pananaw niya sa buhay, hindi. Kasi if Negative ba siya? Hindi naman may mga negative moments siya na maiinis ka talaga sa kanya. Compared to sa akin, syempre, for example, you guys have worked with me, you guys have recognized me in a lot of films and know me off camera rin. Hindi ako ganun na kasing I don't want to say a bad word, pero hindi ako kasing gulo at sakit sa ulo compared to yung character ko. Siya talaga, hawakan lang ng parang taong grasya, biglang, kadiri! Yung ganun. Ganun niya eh. Brat pa magpagka-brat. Yes. Pero ikaw ba, pag nagko-commute, hindi mo ba naranasan parang nanakawan or nawalan ng gamit? Hindi pa ako nananakawan and hindi ko pinapangarap yun. Pinaka-worst ang nangyari sa akin, nawalan ako ng pera. Like, lang yan, recklessness ko na. Bumunot ako ng either, natas nahulog. Pinakamalaki is like 1,000 na nalaglag ko. Yun na yung last na pamasahe ko. So parang, kinabahan ako. Luckily, naka-beep card ako nun eh. So parang nag-load na ako. Okay na ako. Kaya ayun. So, kamusta naman si Direk Roman as a director? He is sobrang chill, but at the same time, I love how detailed and concise ang gusto niya sa lahat ng mga scenes niya. Imaginative siya. Yeah, imaginative siya. Kaya naibigay ko yung role na yun sa movie na yun dahil din sa descriptive niya, parang energy na binigay niya sa akin. He specifically told me what he wanted from the character, how much energy to give in this specific scene, bakit niya ginagawa to. So parang dahil doon mas nakatulong pa yun sa embody ng character ko. What's with the long hair? Tamad lang ako maggupit ng hair. Actually, I've been wanting to grow out my hair for a long time kasi majority of my roles puro mga short hair. Yeah. So, wala lang. I mean, just so that maipakita ko rin sa iba na I can give versatile looks. Kasi there was also a moment, probably around, this month din last year, nagpakalbo ako. Oh! Yeah. Makikita nyo sa isang Viva series. Viva One. Yeah, Viva One series. Kalbo ako. Pero para sa role? No. Sadya lang na kalbo na ako nung binigyan nila ako ng role. Bongga. Tapos nakakuha ka pa ng project. Yun. So parang, ngayon, bilang short hair ako, nakapagkalbo ako, ngayon I wanna try long hair. Hindi mo ba namimiss yung parang magpakilig? Namimiss ko rin. Pero recently, parang may isa kang pelikula din eh. Yeah. Yung recent na pelikula, alin ba yun? Nun sa Viva Cafe, may event. Kilig ba yun? Yung sa Viva One at University Series. Ayun. Oh yeah, okay. So yung Chasing in the Wild. Yun naman, hindi kasi main role ang nakuha ko doon. Ang ko doon, support character for si Gab Lagman. Pero eventually in another season of the same Ikot-ikot yung bida. Sa inyo naman. Yes. At least yung magpapakabalik ka sa pagpapakilig. Yes po. Back to my question, hindi mo ba na-miss? Nami-miss ko rin actually kasi wala lang, iba rin yung excitement at tuwa na nakikita ko at nabibigay ko sa fans kapag nakikita ko na kinikilig sila with for example, with Adrian nung kami, The Boy Foretold. Grabe talaga yung pag-open up ng mga fans sa akin na dahil sa kanila mas naging sila vulnerable at the same time more open sa family, sa friends. Gusto ko ulit maramdaman yun eh. Syempre gusto ko rin maramdaman yung inis nila sa akin kapag at may topak yung character ko, pero gusto ko rin, nami-miss ko rin yung feeling na may napapasaya akong tao. Are you still open parang to do the second film of The Boy Foretold by the Stars? Of course. Yeah. I will never say no to that. Almost 5 years ago. 4 or 5 years. Pero ginawa nila yun 2019 pa. 2019 pa. Then na-continue with the help of Miss Jody sa CMI. Yes. Because of that, nakapag-MMFF kami. Then from there, Dreamscape naman, inabsorb kami. Yes, at naging series. Pero yun nga, kasi may ginagawang second film installment yung si Direct Daddy. Pero
parang nakwento na niya ba sa'yo kung ano yung tatahakin ng mga karakter niya? Yan yung hindi pa Kasi eh. wala Pero- na siya sa school eh. Yeah. Yan yung hindi ko pa alam. Iniisip ko, naalala ko parang I think college ata ang atake na niya ngayon. Siyempre kasi di ba Ibang school Ateneo. na. Yeah. So iba yung college namin, dalawa ni Luke at Dominic. Pero that actually gave me a spark na what if message ko kaya si Directori? Baka mas mapakilos pa lalo kasi May mga project siya, ang dami. yun nga eh, nakikita ko rin eh. Kaya malay mo, syempre, dire-diretso na yun. Invite na lang everyone to watch Pasahero. Yes, so guys, I'm inviting you all to watch Pasahero this coming October 30 in SM Cinemas exclusively nationwide. Maraming salamat. Tsaka mura, 150 pesos lang, and yeah, 300 pesos 150, yeah. all day pass. 150 pesos per ticket, and then if you guys want an all-day pass, it's 300 pesos. Oo. Kung hanggang ilang pelikula, usually hanggang 4 kaya, no? Yeah. Eh, 6 yung pelikula, 8.